Happy Sabat sa tanan. Praise the Lord. Malipayon nga adlaw igpapahulay alang sa atong mga kaigsunan usab nga nakikauban nato sa ato nga social media platform. Praise the Lord. Mura og kanang wala na lang man sa kuha ng biyahe. Gatanaw ko karon pag-abot nako alas 6. Alauna pa man ko migikan. Murag wala na lang. Pag-abot ako din kita na ko nga mapahiyo mo ang mga kaigsuonan. Wala man di man kapoy ning biyahe day. Atong miaging semana sang oras ako migikan mga alas kana utog yapon pero sa oras kita ko mihapit. Dayon namisita pa po ko dito Biyernes buntag pagkahapon dito sa Kalamba. Makita na to nanatay adtuan bitaw bisan asa ta moadto karon for mag-upat ka tuig na ang milabay human sa talagsaon nga panghitabo. Di man ta kaadlib ani. Ang live man ni ang akong tag-adlib ani mga kining nasa akong tungod masirado bitaw. kamo nga nagsaka-saka diri kabalo na gyud unsay masirado ni sa akong tungod. Murag di na ako dungagan kay live man ni. Murag wa og gini na kuan ba tumiagi mo ra pagyapon eh. Okay, mga kaigsuonan. Bisan asa ta mo adto, dako na kay itong kalipay nga naanay mga kaigsuonan nga parehas na to og mga pagbati, parehas na to og mga kasinatian, parehas og mga gipangbuhat o niya kasinatian nga ni eksperyensya. Magpasalamat ta sa Ginoo. Kay sa una, lisod pa gyud ka ito. Mura ka gaugmad ba? Unya magnganga pa ng unsa na bugha ni. Unsa pa kani karon magkaigsunan. Pag-abot nimo kapahiyom na. Akong gi-design ang katapusang unom ka bulan nga kalihukan after madili na unom mga 5 after sa General Conference session. Kani bitong malipay ta nga matapos ang ato nga mga kalihukan sa atong termino. May praise the Lord, ginawa gi prinsipyong ako nga kanang nasakripisyo. Gibarugan ko ginihantod pag-abot sa kanang pagsalop sa adlaw sa December 31, 2025. So, malipay ta na magkaigsunan kadaugan. Tungod kay karon gitan-aw na ko akong schedule nga gi-design na to. Dili na ingon nga katong kuhaon na ko, dalon na ko, mag-uban ta, wala na. Moadto na lang ko sa kadapit, magtigom lang dito ang mga parehas nato. So, munang komportable ko nga kung makaabot ko sa union, kulang na kaya na ko ng mga adlaw, Lunes, Martes, Miyerkules, dali rin yung kayo. Kay amot ko nung puno kaya na akong adlaw. Pisina, di na ka ng opisina, wala na ko gawin na o mabalay ba na o naabo na union. Kay puro man kanang malingaw naman ko magtanaw, maggahatag kag direksyon bitaw sa tibuok nga union. Nga di na po ingutan tunda ko, kay nabahin naman ta. Nga morning mahitabo karong si Manaha. Kada buntag, doon na tayo usa ka iglesia nga ginurture. Pinagi sa anaurat doon. Kay ang ato nga mga igsuon sa Pikas Union, dili naman nato mabutan ang ilang mga schedule. O niya, nihit na pod kayo ang ilang participation. Isan lang kasi managod, usa ka union. So, dako ng advantage po sa ato nga part. Kay atong tagsa ka semana ang usa ka mission nato, but pasabot kada adlaw manurture nato ang usa ka simbahan nga dili nato maabot
ordinarily nga mga regular nga mga schedule di na to maabot. Mo na nga para nako bililhon kayo. Unya kay di man yung kalikayan ng sahay di ta katulog og sayo. Murag malipong po ta pagkahuman taod-taod tagpilaw po ta gamay. Nya kay naman po opisina. So daghan basta kay maabot na lang ang gabi Moabot na lang ang kadlawon. Murag wala may gaundang ni akong tuyok sa akong orasan. So, mangita gyud kog panahon nga makasayo kog katulog or makapadalikят ko anang udto pangitaunon kay nga basta kay makanap lang ko. Nya nagdagan ang panahon. Manang ginakwenta nato daan. Mao ni mahitabo didto. Then usa sa ako ang ako yung dako kay commitment ining final nga tuig nga ako gyud magdala sa an hour at doon. Way absinay gyud ba? Way absinay. Balag mo absinas Kuya Nards, Sam, Junald, basta kay ako ang commitment nga ako gyud mo dala. Masusulayan ko gyud ning 365 kabuntag. Imagine nakuha ana og General Conference. Ay, grabe ang sakripisyo ni General Conference ka session. Ug naamalay ka diri, wa man kay uban. Nangato naay anaorat doon. So, napagi kaming ani nga masakripisyo uban nga mga schedule aning katapusang 5 kabuntag. Basta kay naa lang gining anaorat doon. Malipay man ka kay for example ginabuntag ang bulwa nga iglesia. Nya wa day naades Kuya Nards, walang ka tingog. Wa siya kasulti kay wa ka bantay. Kay plus may bag-ong chapter karon migawas akong namatikdan. Katong gahapon bitaw nga medyo naay reaction taga Davao mahitungod sa loud cry. So dipinsahan magyud nato na. So karon ipagawas gyud nato nga ang loud cry dapat ang nagdala og insakto aning tinguga kini nga iglesia. Challenge na kung dunay nagdala nya kita maghilom-hilom. So ato nang ibalik og yun nato ng sitwasyon nga kita ang dapat may legal espirituhanon nga basis nga maoy magdala ana maoy musinati ana dili kay magdala ana musinati ana. O tungod ana magigsuran na okay nako ako ang balasahon pero diha na to leading nagsugod gani atas communion with God. School of prayer. Pero may divert tag attention padulong sa unang ulan o ulahing ulan. Karon imbis kay gipalawman nato na mihunong tas chapter 7 sa librong Communion with God, wala na tami adto sa chapter 8. Naa pa gyud gustong mahibalo. Unang misamot na butaog kanang ukay. Pero medyo gibalik lang nato ang atong presentation sa unang tuig sa atong kampanya. Mao man na empowered by the Holy Spirit, driven by God's love. Pero karon nga natandugan ang mga bahina nga medyo nakinahanglan og seryosong pagtagad. Mibalik ko og tan-aw sa libro nga hatag usab natong inspirasyon kaniadto. Pagigsunan mo na nga naaman mo aning libro ha. Karaan kay ni. Ug wala mo ani kay mga bag-o pa ning uban. Ug dunay yung mga ginikanan nga mga kini preparation for the final crisis. Naaman ning libro. Ug naaman ning libro magkasinabot ta. Kay nabasa ko ni akong gibutang diri. Ano sa ko ni na magbasa? Alas 10 sa buntag. Marso 22, 1993. Naaman niyo, pizza. Asa na pizza, binuangan. Adlawng Sabado pa yun. Nahuman ako basa. Si binuangan dito sa Adventista, sa Simbani, sa Oroquita, sa district pa ni. Miundan ako, Marso. Miuli na day ko ani. Marso ni og Mayo. Pero kini nakita ako ni nga libro sa akong papa. Naa siya ni nga libro, duha ni ka libro. Ang isa na diha sa akong. So na pugos kog balik og basa ani,
Kay gi-review nako na diri ang chapter 5 nga mao gikinahanglan nila. Mao ni ginagamit nato. Pero karon mas daghan ng another level of excitement na pod, spiritual interest tungod kay ni anatas direksyon nga the finishing of God's work, the loud cry. Mao ni ang title niya sa chapter 5, the finishing of God's work, the loud cry. So kinsa may dunay espirituhanong kanang may katungod sa pagdala niini. Ini nga iglesia. O kini nga libro is a compilation ni di na ko suito karaan itong mga scholars si Fernando Chaid. Pero nahibalo ba mo ano sa tuigan ni nabasa na ko ha 1993 na human ako basa. Pero wa ko kabalog asa ni napalit sa kong papa, posible nga napalit niya ni sa nag-appeal siya sa Mountain View College nga mga katiguman, unang katiguman sa una, 1980s or 1979. Kaya akong gitanaw ang libro, copyright, magkaigsunan, copyright. Ibala mo, ano saan sulat? 1966. 1966. O gigamit na nato, o gamito na po nato karon sa maura nga kahimtang sa 2025. Pero kung gibasa ang iyang balik, ang iyang introduction or preface niya, migawas siya gikan sa 1950. So nahinumdum ko sa history sa among klase nga aning panahon na dunay dako kaayong tigom sa ato nga church nga mao to ang pagkahimugso sa to nga paghimog pagtagad pag-usab pagtuon sa biblical doctrines na to. Unya aning tungura magaigsunan kanang kini nga compilation gi-approve gyud sa General Conference ang scholarly nga eschatological events ug ang karaan nga mga Adventista mao ni ilang gipanggunitan. Abi niyo unsay nakita diri nga eschatological events katong gipakita nako ninyo ba dinhi sa mga slides bitaw nga second coming na loud na dito ang sealing revival and reformation nga walay pizza mao ni diri nako gikuha. So ang linya sa chronological event kay giampingan mo gyud sa GC pag-design. Unya karon pertinent taasa kayo. Kita na mo itong taas kay chronological chart. Pertinent taasa na halos di na taka memorize. Pero kita mga mahiligon sa propesya, ganahan ta magtan-aw, dali ra ta sabot magaigsunan. Tungod kay ang inspirasyon na maura. So, ang mga scholars na to, kung mauna ni ang ilang gilantaw nga mahitabo agig pagpangandam, pagsahon mo na ko sa tumoy sa ilang preface ha, nag-ingon diri, the Pacific Press publishes the book as a contribution to the task of guiding the Advent people in their preparation to meet the Lord when He comes the second time. Imagine, 1966. Unang miingon ko ninyo kanunay sa kada buntag, wala na'y butang itugan pas Ginoo, ipadayag pas Ginoo, humanag ipadayag tanan. Nanubra na gani. Sa di akong gi-review na igbasa kaganina, katong isa ka libro, Victory in Crisis. Akong masumpay na gisa tuang, masumpay ay atong kada buntag bitaw nga kanang lest we forget. O dito na ko nakita nga, dito palang unta, mibalik na ang Ginoo sa 1888 pa, atong sa 1990s, sa 1900s. Kung kadto nga, pagpadako sa righteousness by faith, nila Wagoner o ni Jones, mipadayon to. Pero, may abot pa og 2025, og karon nabuhi na pod kini nga isyu, righteousness by faith.
Binisaya lang nato ang gigamit. Kanang gigamit nato ang pagsuot sa kupo, pagsulob sa kupo sa pagkamatarong ni Kristo. Abi niyo mga igsunan, dili inyon nga magtuon gyud tag insakto karon nga gabi. Gusto lang kong practical lang nga pag-istorya aron masabtan nato. Ang angay nga mahitabo sa atong iglesia karon dapat maordinaryo man nga sakop ni ini nga makasabot unya makabati o makaduyog. Mabati na to ang kadasig nga kabahinta sa unsay dagan sa atong pagkinabuhi dapat natong subayon karon. Dili matabang daghan kay mga tentasyon, daghan kay mga pagsulay sa dalan. Pero at least nakapadayon ta. Og ang tumoy ni ini mga igsunan, nahibalo mo unsa? Pinadayag 18. Kining pinadayag 18. Di magi ko malimot ani kay mao mo gini kanunay nako nga gigamit nga mga ambot lang pod nganong 30 ka tuig milabay part sa ko nga mga kasinatian sa pagbiya sa paghatag pagtagad sa espirituhanong butang labaw sa tanan. Kining pinadayag 18. Og ang pinadayag 18 nag-ingon kay igsunan. Tapos niini nakita ko ang laing anghel nga nanaog gikan sa langit. May dako siyang gahom og nahayagan ang tibuok kalibutan sa iyang kahayag. O niya, misinggit siya, versikulo 2, napuka na gayud ang gamhanang Babilonia. So, di na ako magisgot pa ng sunod. Basta kay ang singgit din may dako siyang gahom og nahayagan ang tibuok kalibutan sa iyang kahayag. Sa laing bersyon na, sa iyang himaya, nahayagan. Walay laing mensahe nga gidala kini nga manulunda. Kaya mensahe katumang tulo ka manulunda, katapos ang mensahe. Pero kini ikaapat ka manulunda, wala ni nagdalag mensahe. Gahatag ni gahom. Aron mo hayag, mahayagan ang tibuok kalibutan sa himaya sa Ginoo. Kumubasa tas Habakuk. Doon na po'y gisgutan din si Habakuk may tungod ni ining himaya sa Ginoo. Sa Habakuk kapitulo 2 bersikulo 14 nag-ingon, kaingon nga ang dagat mapuno sa tubig, malukop usab ang kalibutan sa kahibalo sa himaya sa Dios. Malukop tibuok kalibutan. Doon na po'y gisulti siya. Sa bersikulo, wala na gina akong Biblia. Nagka-gidlay na gini. Bersikulo 3 o 4 sa kapitulo 3. Gikan sa Idumya og sa bukid sa Paran, muabot ang balaan nga Dios. Nalukop sa iyang himaya ang kalangitan og nagdaig kaniya ang tibuok kalibutan. Nagdanag siya sama sa adlaw og mibidlisiw ang kahayag gikan sa iyang kamot og diha natago ang iyang gahom. So, naadin naghisgot og himaya na lukop sa iyang himaya ang kalangitan og nagdaig kaniya ang tibuok kalibutan. Mauni ang katapusang mahitabo sa kalibutan pagkaninduta kayo. Nga mo para nako gikahinaman nga gipaabot na kung mahitabo mga igsunan. Gani ang kanunay itong gigamit sa dugay ng mga panahon, ang kapitulo 1, versikulo 2, nga nag-ingon ta din sa Habakuk, tanawa ang kanasuran, og mahingang hagayod kamo, og mahibulong, kay sa inyong panahon, buhaton ko ang butang talagsaon, og lisod ninyong tuuhan, kung suginlan kamo ni ini. O niya, kapitulo 2, ako gyapon ni kanunay gibasa, karon lang kung migamit atong kapitulo 3, 2 o versikulo 14. Pero ang 2 o kapitulo 2, versikulo 2 o 3, nag-ingon, ngatos 4. O niya mitubag ka na ko ang Ginoo, klaruha pagsulat ang pananaon, diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa ni ini. Kay,
May panahon nga gitakda ang Ginoo alang sa katumanan sa pananahon ug mahitabo gayud kini. Busa bisag murag dugay kining matuman, paabuta lang kay moabot gayud kini. Ug mao kini ang mensahe kadtong mga daotan dili mabuhi, apan ang mga matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Dios. Sige tag amin aning bersikulo ha. Sa matag gamit na to niini. Pero karon ang sumpay niya mao na ni malukup usab ang kalibutan sa kahibalo sa himaya sa Ginoo. Ato na kuno subayon ang Daniel. Kung nagisgot mapusag siya niini nga himaya. Kung tanawon ko nabi kay giyamit na to kanunay ang Daniel kapitulo 12. Bersikulo 3. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan ug kadtong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong mudanag hangtod sama sa mga bituon. Naay pagkadanag, naay pagkasanag, naay himaya, dunay pagkamatarong. Mauni ang kanang tumoy sa sugilanon nga ang Ginoo mo'y nagmadaogon. Dinhi nata gapadulong. Ako ning klarohon. Dinhi nata gapadulong. Og mo hinungdan nga ang kaaway sa Ginoo nahibalo na siya unsay sunod nga mahitabo, unsay direksyon niini, ilabi na kita gasunod nas insaktong lakang, insaktong linya. So unsa pa may laing buhaton niya? Wa na lain siyang buhaton gawa sa pukan sa matag usa kanato diha nga nagpanaw niining dalana. So magkaisunan kinahanglan makaamguta. Kaya nga naman, basig mo atras na po ang atong kausa, lipay na kaiko. Karon, milabay na ang unang simana sa Agosto. O gwapo kay ang experience na to dito sa Garden Church. So, nahibalo na mo ana, PUC Garden Church. Unya, may report sila nga padulong na gyud ang direksyon sa unsay gusto nga mahitabo sa Ginoo as a church. Gani tungod adto nga kadasig sa mga pangulo sa iglesia, pagkadungog nila nga maghimo og mission-wide regular systematic giving certification sa NCMC, Pastor Baybay, gusto nilang ibutang sa Garden Church. Ug mao nang mahitabo karong October 24 ug 25. So, gusto po ko, kay gusto ko musulay. Imagine mo nang, wala man na nahitabo na to karon pero doon na mo gyud attempt sa musulay. Tanaw doon sa epekto. Kana bitong, sa una bitong nga nagpatawag tag benchmarking din, mga nima magkaisunan. Sa muta ko mayon tag tanang nag-practice regular systematic giving, mag-abot ta. So dali ra kay na istoryahon. Pero dako nahibalutan nga mutubag gyud ang magkaisunan. Pila ta kalibo. Pero karon NCMC raman sa atong sulayan, patawag ni Pastor Bayba ang tanang nag-practice systematic giving sa tibuok NCMC. Tanawon tuon sa impact niya karong 25 kay mahimo na siyang tan-awon unsa kay mahitabo kung ang union na magpatawag. Kita na sa tibuok union. So tanaw sa nato ang mahitabo din sa conference wide. Unya human ana si Kansabat. Pag abot ko si Kansabat dito to sa Kalamba. Pagkanindota kayo. Wa mi gadahom nga ang taga gulayon sa Dipulog niadto. Mi present po sila pagkanindota sa ilang presentasyon. Nakita mo na partisipan sa naurat doon. Wala okay ra ni ganahan kay usas akong gikuan karon nga medyo dili kayo na expose ta gawas aning matunong ko sama ani nga mag-live ta sa social media pero sagara sa mga kalihukan nato karon dili na nato gi-expose pero naara naghatag tag direction kada semana pila ka gatos ka mga kaigsunan to manggawas aron mamisitag mga iglesia murag hilom lang ba walang na di na ingon nga gipa sundayag pa gisibya pa
O gawas atong anawraton, gawas pero wa na gani na kayta nakadungog o mga wa na gani tay panahon mo report pa. Wa na gani tay panahon mo report. Kay kuha nga nagpanahon. So, pero na ay nagdagan kada weekend. Kada weekend. So, dito, ang Paiton Church, imagine, kisa may magdahom, adto ra kung Mayo, nakaadto, Abril. Pero, gasakay sila, kanay itong sa city, Tanggob City nga, sakinan nga, dako kay close nga puti. Libre to siya. Gasolinaan na sila nila, magigamit na nangadtot ang tibok iglesia sa Baan. Sa Kalamba. Report po sila. Taga Sigatik, Pastor Buiser, dito sila. So ako di magini official nga nanawagan ta. Pero at least ingos Pastor Buiser, imbita lang niya ang mga COP friendly church para nga makita dito sa Kalamba. So nindot juga ang epekto niya. Tungod adto, mugso usab ang schedule nga ang igagaw sa akong asawa si Doktora Lumasag nga gitawag po nako kay ang iyang bana pertigod ka faithful kay nga elder sa church nga aga practice systematic giving gitawag nako postlan man nga naa natos dool bangadto mo dito ingadto mo gyud sila Doktora Lumasag iyang bana si Edwin naon sa pangistabua nga gusto naman po niya nga didto na bus oro kita himuon karong Disyembre sige itong minta sa dito sa ilang iglesia kay tibuok man to nga district 14 gyud ka simbahan. Oh, mao ra gyud grupo ha moadto didto. Unya at least sa usa na ni ka lugar. Karon sunod semana. Karon kay gawas sa Baan ingos Pastor Montero nga nag-text na ko sa Pastor Jimwell nga okay na daw ang district. So district day ugma. Unya si Pastor Montero ingon siya nga iya na pong gitawagan tong bag-ong mga COP friendly church nga mo paistoryahon niya. So exempted na kibali ta diri sa Baan kay asa naman ta. So ug dunay gustong moadto dito, muuban dito ugma. So mag-uban ta dito ugma. Tan-aw ta unsa ang pag-report ani uban sa mga simbahan. At least COP friendly church nga kanang mo report pud ugma makita sa district. Sunod semana mga Huwebes pa ko gikan o Miyerkules. Dito ko sa Zamboanga City. Tuwa na po dito na andam na ang Samsidaas, tulo na ka district. Unya, ang taga San Roque na po dito, taga Baluno, mo na po mo report. Pakita sa district, mo ni panghitabo. So, karon ba, dili ka individual. As a church, muhimo nag-report. Humana ta sa unang experience ya. Unya, mo adto ta bisan asa, naan na makuha ng mga kaigsuunan. Gawas ana, naabo yung nagdugang nga hapit na pag-recognize na lang kulang nila. Kaya dito sa Kalamba na po yung nadugang nila duha. Kulang na lang aksyon sa church. Sunod niya, pagkahuman ani. Mauna niya ang mga kalihukan karon bisan asa sa atong union. So, kibali, gi-improve na to ang mga, angay na itong improve, ang mga nakulang. Niya nagapadayon gihapunta sa presentation ni Pastor Baybay nga matapos ugma sa iyang conference, makita na to ang hinguog sanitarium nga di na pud mas tabang ang ilhang basin og maunhan na tong hospital sa Nueva Ecija kay dasig gito presidente di ba? Atong dito da, dasig gito presidente dito. Nga ako nga basi ikaw may unang Adventist hospital sa Pilipinas nga may mong COP friendly ang church. Basin pero karon nga nakita tong hinguog basig maapsan sila sa hinguog. Tuon man ang journal. So, makaigsunan, asa man ni padulong. Nagayon ko nga wala na ni siya laing padulungan gawas o sa gilatid sa balang kasulatan. Pusa karon nga buntag gabi karon nga gabi Doon ako ibilin ninyong tanan. Natong tanan din o sa social media. Dili na lisod unsay angay natong iwali. Huwag akong ablihan ni kamuy una na akong ablihan ani karon. Unsaon pastor? Teksto mangita og teksto sa Biblia, espiritu stagna, pwede po na siya. Pero kana bitong practical nga sermon. Tagaan ta mo hint o saragyoy hint. Di na kinahanglan pa mo eskwela tag teolohiya.
aron lang mahibalo ta mo wali. Usa kay itong pinakalisod nga wali. The most difficult sermon to preach is self-denial. Di ba mo nagingon din na? Unsa may buot pasabot niya? Ang in English niya, character. Ang binisaya niya, kinaiya. Kana lang, wali na siya. Kung saan pagsuporta na, kana lang imong hint. Di na kinahanglan pa nga, mangita lang siguro ang teksto, o kung sa pa yung bahina, kana lang imong hint, di ka na mahutdan. Nga naman, unsa itong referensya, Biblia, o Espiritu Stagna, paunsaon nga mahimong sayon, ang pagwali, practical sermon, may tungkol sa kinaiya. Magkaigsunan. Tanaw na to. Ang tanang tao sa Biblia, may mga batasan ba? Ha? Puro na batasan. Puro na kinaiya ni Adan. Kinaiya sa Dios sa pagsugod. Ngadto kag kinaiya ni Adan. Kinaiya sa Yawa. Kinaiya sa tanang binuhat sa Biblia. Tanawa lang ilang kinaiya. Mawali na. So karon, di nakakilala mo eskwela. Pero pagka eskwela pa, mas maayo. Pero at least, kini, pag eskwela magyapon dugang edukasyon. Kinaiya lang ang hint niya. Mauna ni sumpay katapusan. Kaya kada yung nadanagan ang kalibutan sa iyang himaya, batasan na. Batasan na. So dunay maayong batasan, dunay bati nga batasan sa Biblia. Sumawali na. O ako musultihan, mamatay na lang ta. Di pagid mahurot ng waliha. Okay, at least gitunan nga na, permin ha. Ay na mo pamalibad, pawalihon mo. Ayun, ako'y wali karon. Si Imprunto. Timan-ala na mo na yun. Batasan. Unsa kang batasan na ako i-share karon. So, numero 1, unsang batasan na ang nausab nimo. Unsang batasan na nga nadaog nimo. Naaba po na sa Biblia. Unsay imong kinaiya nga medyo kamayong-mayong sa kinaiya sa Biblia. Mangita ka. Pareha ba ka ni Pedro nga mo? Hulbot na lang dahil espada niya manigbas. Puro na kinaiya. Wala yung nga mamatay ka na lang, di pa ka mahutdag wali. Bisan pag kada adlaw ka magwali, di kaya po na mahurot, kay batasan, maunay tibuok kinabuhi sa tao, usa ka proseso. Sanctification is the process of the life of a lifetime. Ang pagkamatarong, proseso sa tibuok kinabuhi. Nya pila ka mo kinabuhi ang naas Biblia. Pagkadaghan, plus imong kinabuhi, plus kinabuhi sa uban, plus kinabuhi sa atong mga pioneer sa iglesia. Kanang gini, isinati na ito kada buntag sa Lest We Forget. Doon na nagkalain-lain kinaiya. O dinhi, nganong sa akong kabahin, gusto ko nga mo focus na tanan sa kinaiya. Tungod kay kanang mga kausaban sa batasan, buhat sa balaang espiritu. O sa diyang mausab ang usa ka tawo gikan sa dili maayo nga kinaiya, ngatus maayo kinaiya, ang gahatag anak ang direksyon balaang espiritu. Sa matag kausaban sa batasan gikas di maayo ngatus maayo, kadaugan sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Nagpadulong ta sa usa ka direksyon nga magkahiusa ang iglesia, sumikad nga gipasiugdahan sa balaang espiritu. Mao na ang buhat sa balaang espiritu sa kinabuhi sa kadausa. O kini nga kadaugan mo resulta og pagkamatinumanon sa kasuguan kinaiya gyapon. Og unsay sunod. Mao na ni gitawag og loud cry. Dili ka makasulti sa insakto kung wala nimo gikinabuhian. Apan ang kinabuhian nimo nga kadaugan na imong gidaog nga dipiktuso nato nga mga batasan sa dang atong nadaog may gahumta nga madugang gikan sa Ginoo. O kung ang iglesia makadawat ini gahumon ni ang himaya nga nagalukop sa tibuok kalibutan. Musa basahon ako sa katapusan mga igsunan. The finishing of God's work, the loud cry. Diyan nanta, simultaneously with revival and reformation within the church, the sealing and shaking and the reception of the latter rain,
the people of God will undertake their evangelistic work with special force and fervor. Doon na kini atong gihitagan nagpagtagad karon murag maabli na sub ang laing chapter, sunod nga chapter nga nindot na gyud kayo natong sudlan. The seer of Patmos beheld all this in the form of 3 angels sweeping across heaven to proclaim in a loud voice 3 messages. Revelation 14:6-10. So misulti si Mrs. White sa Testimonies Volume 5, page 206 to 207. Here is shown the nature of the work of the people of God. Gipakita din ang kahintang sa buluhaton sa katawhan sa Dios. They have a message of so great importance that they are represented as flying in the presentation of it to the world. They are holding in their hands the bread of life for a famishing world. Naggunit sila kanang tinapay sa kinabuhi sa naginahanglan gigutom nga kalibutan. The love of Christ constrained them. Mao na ni mahitabo sa ding atong gihatag ang mensahe sa Ginoo gusto ipaabot niya. Abdi mo kay sunan. Kung ato lang yung tan-awon ang detalye ka manghitabo karon, daghan gyud tag kaluy-an, daghan gyud tag tabangan, wa gyud ni undang ang pagtabang. Ngano man, pagkadaghan sa nga nang hinahanglan. Kung naghan man nang hinahanglan sa atong dapit, samot na mo tan-aw ta anang nahitabo sa mga gigubatan karon, ug usa kinabuhis mga tao dinha ngawa ni mga trabaho. Asa naman sila gipangkaon? Asa mo itong mga refugees? Nangipanaw bisan asa, babarko man, manakay nalang mga, sakya na mga lunod pa, mga matay. Pero tindaghana, kinahanglan. Mauna ni ang minsahe. They are holding in their hands the bread of life for a famishing world. Nainumdum ko ba? Nga ang minsahe ni Jesus sa iyang panahon, mikuyanap na sa tibuok kalibutan sa ilang panahon, sa dihang dunay persecution. Puro karon, sa diyang dunay mga gubat, o niya, dunay mga nagkatag ang mga tao, ang mga dunay minsay, dunay pagtuo, nagbitbit ani, bisan asa. So, posibleng ani panahon na, wa nay boundary ang minsay, bisan pag usa ka kanasod, nga di masudlan sa minsahe. Ang mga tao ang dapita siguro, mulang yaws laing dapit, kay mamakwit, dito makadungog minsay, kay gitabangan, pinagi sa gisulti ni Jesus sa Mateo 25. I-apply na to. Ninduta no? The love of Christ constrained them. This is the last message. There are no more to follow, no more invitations of mercy to be given after this message shall have done its work. Human na ba dinards? Wala na sunod pa. Wala na sunod. Human kining katapusan ng minsay ngay hatag. So, giingnan ta, in chapter 18 sa Revelation, chapter 18 verse 1, another angel is described who comes down from heaven with great power. The earth is lightened with his glory. This angel does not represent a new message. Kini nga manunda, wala nagpresentar og bag-ong mensahe, but a new power. Bag-o nga gahom. This will swell the preaching of the 3 messages into the loud cry. Kini nga manulunda, maunay maghatod sa mensahe sa tulo ka manulunda nga makaabot sa kahimtang nga dunay gahom, loud cry, kusog na, making them audible even to the utmost parts of the earth. Madunggan na kini, nga madunggan kini sa bisan pas tanang tumoy sa yuta, pagkaninduta. Yan yung sa sumpay, and in an extraordinarily brief time, the work will be finished. Pagkaninduta, extraordinarily brief time, the work will be finished. Dili yun, dugay ang pagtapos buhat dahil magkaigsunan. Unsa way nakadugay karon? Kining mga palyado na itong batasan, mao ni nakadugay. Apan sa diyang musiga na ta, madungga na, mga usab na ta, madungga na tanang tumoy siyuta, amin sahi, the message of the fall of Babylon and the call for the faithful to come out of here will be given in a clear and direct manner
without evasions. Wa na'y makalingkawas pa. This will stir up persecution and controversy. Ni additional nga importante ni nga informasyon, no? Tungod aning waliha nga wa ni makapugong, mo create siya persecution and controversy. So dili ang mga gubat may nagresultag persecution, kining waliha. Karon kinsa may mo persecute nato nga bungol pa maning atong sinultihan. Bungol pa, di pa madunggan, di pa masabtan. Pero giingon diya maabot ting panahon ngang tingog clear and direct manner without divisions. Tinaw kay minsay. This will stir up persecution and controversy. But the Lord will make bare His holy arm to accomplish a marvelous work. In doing this, He will use every worker and believer emptied of self and filled with the Spirit. Amen, mga kaigsunan. Mahiabot ning panahon na, in which gapadulong na takaron, hapit na, nga ang matag magbubuhat og matag tumutuo, iya nang giunsa, iya nang basiyo iyang kaugalingon aron mapuno na siya sa Espiritu sa Dios. Mauna ni ang dangatan. The church will throw off its apathy. Iitsa na sa iglesia ang gitawag apathy. Unsa man na? Lack of interest. Sa ito ba? Ang mga tao karon, ang iglesia karon, magtagad na, ma-interest na, ganahan na, inapukaw na. Imagine ni mo ng kada buntag. O di ka, wa ka na interest, di yung kaganahan mo mata. O wa ka na interest, di ka mo bangon. O wa ka interest, di ka maminaw. Kaya wa magka-interest, lahi magka-interest. Pero nga nung hantod karon, bisag tuod nagkunod sa Zoom, nagkadaghan sa Facebook. But pasabot nga, nagpadayon ang mga interest, ang gana. Abi niyo kay sunan, sukdanay na ni katong mga tao sa una nga makaraan nga Adventista, nga manghagit sa pagtuo nga paligunay. Manawagan ta karon, asa na mo? Asa na to sila? Dapat makita na to sila may manguna. Di kay makita tong gahulat. Kay mao man ilang ipaabot sukad pa sa una. Mao ni akong nakita sa mga katigulangan. Sa ato ba, di gud day basihan nato ning ato makita. Ipakita lang gyud binuhatan nga mao ni ang mga inyong gusto nga mahitabo sa iglesia. Sa ilang panahon napurbahan na. Unya naghandom sila. Kini imbitaron nato sila. Pasig mao na ning panahon na. Unsa giingon dinhi? The church will throw off its apathy. Ang iglesia mawala na iya nang tangtangon ang iyang lack of feeling of interest. Mawala na. And all will participate in the task of saving souls. Praise the Lord, mga kaigsunan. And wrote, ingon sabihin, ang tanan, ang sakop sa iglesia mo, duyog na sa taha sa pagdaog og mga hamiling kalan. And this will be the last statement gikan sa Testimonies Volume 8, page 47. Gihulagway ni Mrs. White, kini nga panghitapos katapusan. It is not alone by men in high positions of responsibility. Not alone by men holding positions on boards or committees. Not alone by the managers of our sanitariums and publishing houses that the work is to be done which will cause the earth to be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Dili lang kay ang mga tag-aslag katungdanan og responsibilidad. Sila ra. Dili lang ang mga taong tag-as og mga responsibilidad og mga membro sa boards or committees. Dili lang kay sila ra. Dili lang kining mga manager sa atong mga balay tambalanan o atong mga patikanan. Dili kay sila ra. Nganuman nga ang buhat matapos which will cause the earth to be filled with the knowledge. Dili kay sila ra. This work can be accomplished only by the whole church acting their part under the guidance and in the power of God. Praise the Lord, mga kaigsunan. Karon magtuon ta. Makaabot magid ka ni minsaya sa uban, no? Kadungog ko balita
sa mga bagong nangabot gikan Sri Lanka kay Gawali. Gawali man itong mga leaders Sri Lanka. Ingon nag-report sa pila ka binyo nila dito na agi binyos nga nasiro. Alang-alang di ko na atong lugar di lalim nasiro ang gikan Pilipinas. So I expected mo yun, inana mo ginabahin na. Pero doon ay usa ka nag-report nga, doon na po usang nga part sa report nga miingon nga, iyang amiga higala niya, nakita niya nga, gusto siyang mutabang, na siya ikatabang, so mitabang siya para sa buhat atong dapita. Well, kaingon ko nga, kanang mga mutabangay, naaramang yun na. Ang ako lang, ganahan ba, at tanan, tagaan atong oportunidad nga mutabang, di lang kay pipilara. Tanan, o kining paagi sa atong iglesia karon, mauni ang paagi nga tanan makapartisipar. Gagmay dagko, pobre o dato, may propiedad o walay propiedad. Atong dasigon sila, pwede na ita makatabang. Di na itong mga kwartahan ra. O ang makatabang sa buhat, mga kwartahan ra, lupig ta. O luoy kay ta. Pero kay ang pagtabang sa buhat kinsa, this work can be accomplished only by the whole church acting their part under the guidance and the power of God. Maka hinuklog unta ang tanan. Among mga naminaw karon social media, maka hinuklog unta. Nga ang atong unang angay nga buhaton, ang pagkamatinumanon lang sa una. Di lang tamo pakyaw anang nahibalo man Ginoo nga naamoy mga kwarta. Nahibalo man Ginoo nga pangtaguan niya unya basta lang siguro gusto lang mong tandugon aron muhatag. Ayaw mo hulat tandugon, ayaw mo muhatag. Pag matinumanon mo kada simana ang tanang gipaagis Ginoo na to, iandam na to dalhon sa iglesia ara sa kausa nga di na kinahanglan pang imo bang tigumon sa iyong balay kay gahulat kag kisay manawag nimo ug way manawag nimo di na magamit. Kaya ang Ginoo mo ingon nga ang ato lang gamiton o panalitan mo ingon na Ginoo, okay dinhi ang tanan natong gamiton kana lang yung nasa iglesia parang dili na magtampuhan na magkaigsunan. Nakatong wala nagmatinumanon kay gatigom lang sa iyong balay og daghan kay gahulat lang kanu sa tawgon aron ma-mention yang ngalan di maapil pag matinumanon. Tungod kay kini nga isyu sa pagtapos, dili ni padaghanay kontribusyon, kundili unsa. Permanente nga batasang langitnon nga imuhang gisuot nga ikaw dapat una nga magmalipayon. Okay, sunan, timan-an na to ni siya. Na ay statement pa din nga daghan di na ko mabasa. Nganong pawalihon gyud ang mga katawhan sa Ginoo. Dugang atong statement nga God can finish the work without our aid. Na akong nakita ganina. Ang tuyo gyud niya aron ma-exercise ang batasan sa Ginoo nga mahulman nato. Maor gyud gyapon minsaya. So balik ko sa katapusan. Kining himaya sa Ginoo nga mulandag sa tibuok kalibutan. Mauni ang kausaban ang kupo sa pagkamatarong sa katawhan, gisuot sa tanang katawhan sa Ginoong andam na, naandam na, nga musugatay na sa pagbalik niya. O kini nga klases kausaban, wala na ni siya. Gahuna-huna pas kaugalingon, napay-daghan statement na ni sunan, wala na ni gahuna-huna pa sa ihang posisyon, wala na ni gahuna bang ma-reilik ba ni og dili, wala na ni gahuna-huna aning mga bahina. So, ang iyang hunahuna na lang ang pagpasidungog sa Ginoo bisan unsa iyang kahimtang. Mao na lang gini. O kung mauni ang atong hunahuna tanan makaigsunan. Di na yung ka maggasto pagpanahon o pangumbinsil sa uban nga butariko sa aning karong umalabot ka eleksyon. I just hope mahunong na ni. Kay bisan tanang nga nagian ako, humana maplastado naman daan pag-abot na pag-abot na dito sa kanang plenaryo. Plaster na. Kaya gi-arrange na di ay dito sa mission pa, dito pa sa lugar pa, kinsay yo'y pilion. Sunod, ingnon ninyo, unsa man mo, balaan mong espiritu. Exon, gapaong si Maya. Karong panahon na dapat
mauwaw na ta mobuhat ani bahina. Gapaila lang na siya sa pagkadipiktuso pag-ayos ato kinaiya. Og ikaw kuno mo presentar anas Ginoo, Ginoo, ako'y pili, ako'y himuang presidente ha. Ginoo, ako'y himuang direktor. Sa Ginoo isulti. Unsa kay ikatubag sa Ginoo nimo? Malipay ka ba? Mauwaw ka ba? Mao ni bahina mag-aisyon. So karon ang imo ra sigurong madaog-daog kanang mga tawo nga ubos nimo, nga mahadlok pud siguro nimo kay basin og i-assign og laing lugar. Kung dili ka o ikaw mapili wa kami suportan niya. Dito mahadlok na mga butang ra man na kalibutan. Tanawa sa among nagian. Sa ding ipang butang mis mga laing mga lugar nga mga lisod nahimo inong panalangin. Kaya makasinatian nga among naagian, dili inuon mapalit o di pun baligya. Nakatabang inuon sa pagpaligon sa kadaosa. O gani karon kahimot sa pagpadasig sa tanan. Manginawat ko magkaigsunan, nga kining finishing of God's work, loud cry. Ganahan kay ko ginamuntag at least nasugdan na to, bawi ugma, tiwaso na to sa anawrat doon. Ang dapat, kita'y maggunit, kita ang dapat, ang ato iglesia dapat, mao ang musinggit sa loud cry ba? Singgit sa makusog na tingog. Magkasinggit na ba ta? Hinagi sa ikapulo o sa mga halad, atong napaabot sa tibuok kalibutan ang balaang kalihukan. But how about sa kadaosa na to? Hinaut kong magkaigsunan nga, ang matag-usa na to, maninguha ni ini. Ang sala nga mukut-kut na to, kung magpabili na to na, yun na siya, di ko kakatugkan na. Ang ato rin yung buhato na ato rin yung itsa. Ato rin yung ipagawas. Expel. Ang iyon ni Mrs. Itong ibasa ko na, expel in us, to expel the sin. Ipasalikway, gikan na to, kining mga salaa. Aron ang balaang espiritu, mo puno na to, muhatag na to, gahom. O na magkausa ang iglesia. Namduman na to, dili ta magkahiusa sa atong kaugalingong paagi. Dili ta magkahiusa sa atong kaugalingong abilidad. Mahiusa lamang kita sa diyang kada usa na to, nagatugyan sa iyang kaugalingon, alang sa pagbuot sa balaang espiritu. Maganinduta kayo, no? Og ang himaya. Balikon ako sa pagbasa, mao ni ang dangatan. Og may hinaot ako magigsunan nga, mao ni ang masinatian sa tanan. Tapos niini, nakita ko ang laing anghel, nga nanaog gikan sa langit. May dako siyang gahom, og nahayagan ang tibuok kalibutan sa iyang kahayag. Kinsa ni? Katawhan sa Ginoo nga puno sa balaang espiritu. Nagasulti sa walay katapusan nga minsay nga may kusog nga mulukop sa tibuok kalibutan aron ang tanan makadungog, makapili og musunod sa ilang gipili. Og ang tanang musunod sa Ginoo mudanag usab kini og maandam sa pagsugat siyang pagbalik nga doon na. Magkaigsunan, bisag unsaon ako og kita may limitasyon man kita. Ang hinaot ko nga ang Ginoo nagtabang kanato, magtabang kanato, ang iyang espiritu magtabang nato sa paghatag niining minsaya kung moabot sa atong dalunggan o sa atong kaugalingon, ma-interest ta, ganahan ta, mag-umido sa atong kasing-kasing kung dili ta matagbaw, nga dili na to pa dugangan sa atong personal nga kasinatian o pagpangabudlay. Ang leksyon sa gabi, leksyon sa buntag, pagtulunan sa kadlawon, tanan gipadayag na aron ang iglesia musiga. Og kun kining panahon na miabot nas atong panahon, sama nga ang emphasis sa offering napadako na nato. Mao na po ni ang sunod natong ang ato nga padulngan, paunsaon nato nga ang kusog nga tingog. Katapusang singgit sa manulunda nga representahan, mahimutang kabahin as a church, individual and as a church. Og ato kanang iampo sa Ginoo, magaigsunan nga dili ni mulabay nato ingon nga iyang makatawhan. Manindog ta lang sa pagampo. Dalaygon nga Dios, salamat kayo sa kahigayunan. Imong gihatag kanamo. Gipaningkamutan namo ang praktikal nga mensahe nga masabtan gikan sa
fitik nga mga pagtulunan, makasulod sa unahuna sa imong mga ordinaryo nga mga katawhan nga igo lamang nagsalig kanimo nga makabaton og kaalam gikan sa Espiritu nga mugiya mumando sa among pagkinabuhi. Salamat Ginoo nga imong ipadayon ang paglig-on ini nga iglesia sa Baan uban sa mga kaigsuonan. Way natago sa imong atubangan ang ilang mga panginahanglanon kanimo. Ug tabangi kami Ginoo, tabangi sila. Pinagi sa pagpaubos lamang sa among kagalingon, pagtugyan sa among kagalingon. Sa imong pagsali, sa imong kabubuton. Ikaw na amo tabang sa mga butang nga dili nila kaya nga sila ra. Ug imo silang hugpungon ingon nga katawhan ng pabiling lig-on aron ang uban mahimo sa lig-on pinay kanila. Salamat Ginoo. Ang presensya sa ako pagkikauban kanila karon nga gagabion makatabang usab sa paghatag inspirasyon kanila ingon nga iglesia. O kayo itugot Ginoo nga mapalong ang mga mensaheng gisugdan nila kun dili musiga pa kini sama sa nasulat sa Pinadayag 18 bersikulo 1. Ug ang makita sa mga katawhan ang dili mapugnan nga nagdilaab nga pagbitbit sa mensahe. Human kami nimo gibag-o. Human kami nimo gipasaylo. Human kami nimo giusab. Ug salamat sa kahigayunan. Sa pagdawat ka namo, pagpasaylos among mga kalapasan, pagbag-os among kinabuhi, ug magpabilin nga nagmat dinumanon, ug mutubo diha sa pagkamatarong, kauban kang Ginoong Hesus, pinagi sa imong espiritu, hangtod nga ang hingpit nga kalipay, maangko namo, dili din sa yuta lang kundi diha sa imong gingharian. Sa panahon nga makaabot kami, kay makauban kami sa imong pagbalik, ganha sa giandam nimong puloy anan sa tanang mga nagpadaogon. Salamat sa pagpanalangin nimo kanamong tanan ini kagabion o sa tanang nga nagapaminaw sa social media o sa kahanginan. Kini among gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen.